Hello, hello, hello. Kumusta, kumusta, kumusta? May adlaw ka na tanan, mga kaigsunan, mga kasampiak. So here we go again, buhay Amerika Duterte loyalist magaingon nga. Kung adunay nahidog mo tungod sa tumang kakapoy o kaluya, ang imo mapulong may magadasig kani sa pagtindog. So mga kasampiak, ano ba pwede natin pag-uusapan ngayon? Minsan-minsan lang tayong nagbablog kasi pero hindi din yan yung dahilan na hindi na tayo magba-vlogs about nitong mga nangyayari sa ating gobyerno, sa administrasyon ngayon. Kasi tayo ay Pilipino. Kahit saan man tayo sa lupalok ng mundo, tayo ay may pakialam sa bansa natin kung saan tayo isinilang, di ba? Saan tayo lumaki at nagkamalay. So, ngayon, ang mga nangyayari ngayon, alam naman natin lahat ng ito ay para pabagsakin ang mga Duterte. Kung kaya sama-sama na silang lahat eh. Pero ngayon, dahil sa kapalpakan nila, mga diversionary tactics ng mga ginawa nila, in preparation para kay Inday Sara impeachment at doon din kay Tatay Digong sa pagpadala nila sa dahig kasi ayaw nila makabalik ang mga Duterte, di ba? So ngayon kinakarma na sila. Ngayon nagprepare na sila para maano si Bongbong Marcos sa mga kaso na pwedeng mangyayari sa kanya. So ngayon itong walang delikadiza na si Remulla gusto daw na magiging ombudsman, di ba? So alam naman natin na si Remulla ang daming mga niya. Ang dami, puro advance yung mga nasa isip pa, yung mga ginagawa niyang mga kapalpakan. Pag unang-una, yung pagpadala kay Tatay Digong sa Dahig Netherlands. Tapos itong drama ni yung kay Tibis, kay Bantag, wala man lang siyang mga kaso na nalutas talaga. Tapos itong kay Atong Angpa na mga kaso ngayon about may pinatay ng mga sabongiros. Wala naman tayong pakialam diyan kay Atong Ang. Kung mayroong kasalanan, dapat ikulong, dapat hiabla. Pero ngayon puro pinapangunahan niya na parang parang convicted na yung mga tao na inakusahan. Ngayon, siya mismo, yung anak niya, 'di ba, na na nahulihan ng hybrid marijuana, yung anong tawag niyan, yung pag-pronounce niyan, basta hybrid marijuana. Hinijack niya diyan. At alam niyo anong nangyari? 'Di ba si Wilkins Villanueva na nanghuli sa anak niya, itinanggal. Ngayon pinalitan, 'di ba? Tapos sa dami niyang kapalpakan, meron pa siyang pending case diyan sa ombudsman. Tapos siya mismo gustong mag-ombudsman. So anong nangyayari sa mundo? Pero ang totoo diyan, in preparation na 'yan kasi sa daming kaso na mangyayari diyan na Marcos will face up after his term. So yun na talaga. Yung totoo diyan. Kasama din si yung magkapatid na Remulla diyan. Kasi yung kay Tatay Digong na kaso. So ngayon, para nila may pananggal silang pader, gusto nila na makaupo na bilang ombudsman yan si Bonjing Remulla. Bakit hindi pa to nilamon ng lupa? Ito talagang mga demonyo, ang haba ng buhay. Maniniwala na talaga ko na yung masamang damo ihirap mamatay. So ano na bang nangyayari sa mundo? Kahit mga friends ko sabi nila, napakapangit na sa Pilipinas. Bumalik na lahat, yung droga bumaha na. Tapos sila ngayon, yung mga paghuli-huli ng droga, may sinunog pa nga silang droga sa Tarlac, pero after nung tinisting yung nasunog na sabi na nag-negative daw sa mga cocaine, marijuana, kagaguhan yan. So pang-photo ops lang pala sa kanila, pero na-secured na yung items. Good items ba? Yan yung hirap ngayon sa panahon ngayon Puro sila huli. Pero di naman natin alam kung anong nangyari sa mga hinuli nila. Or baka lang yan pang diversionary tactics sa mga nangyayari ngayon, katulad ng GAA sa 2025, ngayon 2026, naman sila, budget, may nakawan na naman yan nangyayari. Wala na talaga itong gobyerno ngayon. So ngayon, takot na sila kasi dapat ngayon magnakaw na sila ng marami kasi in 2028, si Sara yung kalaban nila. So parang bumangga sila sa pader. So ngayon, itong mga mainstream na bayaran at yung influencers din na nagsisimhot ng mga tumbong, ng mga witpacks nitong mga hinayupak na nasa gobyerno nakaupo natin, na mga walang hiya. So wala na talaga, lahat na bayaran. Lahat na babayaran ko, kaya kahit si Bonjing wala din siyang takot din siya sa panggobyerno natin, kung kaya tinakbo si Tatay Digong sa dahig, 'di ba?
Kasi siya, kagagawan niya mismo, yung anak niya, hinijack niya eh. So gusto talaga nila na sila lang lahat kung saan ng panggobyerno. Ano. Meron tayong 3 branches of the government. So gusto niya hawakan pati itong sa ano. Kasi meron tayong ano, lower and upper chamber. Meron tayong ano, itong president, tapos yung judiciary. Pero wala, lahat na talaga. Pero hindi naman tayo naniniwala na lahat nababayaran, pero yung mga ginagawa kasi nila ay obvious naman na meron silang binabayaran. Tapos may padrama-drama pa sila about yung sa atungan. Tapos na parang convicted na, parang kay Tebis lang. Oh, ganun. Parang kay Bantag lang. Pero mismo yung anak niya na nakuha na ng ano, nakuha na ng hybrid marijuana, tinanggal yun si Wilkins Villanueva. Ano ba talaga, bunjing? Bunjing na talaga eh. Ba't ka pa hindi ka nilamon ng lupa? Wala, nakakasakit lang ulo. Sabi ng mga friends ko, ang hirap ng ano, hirap ng umuwi sa Pilipinas. Pero para sa akin naman, there's no place like home, di ba? Kung baga, ano din, masarap din na ano, balik-balikan yung ating bansa, ganun. Ilan lang sila dyan, pero ano lang, hindi lang talaga nagsasalita yung mga matitino eh. So, yung iba din sabi kahit dito nga sa Amerika may ano din tayo, may mga problema din sa ibang bansa, problema din about recession kasi yung domino effects after ng pandemic, apel itong mga gira-gira, so nagmahalan lahat. Kahit friends ko sabi wala na rin masyadong benepisyo ang Amerika, mahirap na rin ano, pero kung ikumpara mo sa Pilipinas, mas masarap pa rin dito sa ano, sa Amerika. Kasi halimbawa, healthcare system na lang, kahit sasabihin natin hindi on the top tier talaga itong healthcare system ng Pilipinas, mas maganda pa sa Canada. At least man lang hindi katulad sa atin sa Pilipinas na ultimong PhilHealth natin ninakaw ng gobyerno. Oh, ngayon dito meron tayong pag nagkakasakit tayo, meron tayong mapagkukunan. O pag doon sa Pilipinas, pag nagkakasakit ka, anong mangyayari sa iyo? Ultimong kakaunti kakarampot mong ano, tago, ano, kita na inilaan mo doon sa bangko, madudukot mo pa, mag-negative ka pa kasi kukulangin yan, uutang ka pa. So gusto talaga ng panggobyerno itong systemic, itong sistema na lagi tayong parang aso na naka-chin ba, may ano tayo na sunod-sunuran tayo, okay, ano tayo, kung ano yung gusto nila tahol tayo ng tahol, tapos may mga ayuda-ayuda, ganun. Kasi gusto na, yun ang sinasabi na systemic, gusto nila na lagi tayong dugmok sa kahirapan. Kasi pag aangat tayo sa pamumuhay, pwede tayong susungayin sila, ano. Yung ano talaga, mag-contradict ka na sa mga kagustuhan nila. Ngayon, gusto pag mahirap ka, wala ka kasing magagawa. Kung kaya lagi kang oo ka lang ng oo. Pero hanggang saan ba dapat na ganito lang tayo? Na ganito lang yung ano, may labeling, nino-lockdown tayo ng ating ano, dito mga nasa mga elite, ganun. Dito sa ibang bansa walang mahirap, walang mayaman, lahat dito nakaapak sa ano, kung mirang iilan man, pero hindi katulad sa atin sa Pilipinas, pag mayaman, mahirap, ganun. Ano ka talaga, nilockdown ka sa mga matataas, ano. Wala dito, walang labeling dito. Yun yung totoo. Oh. At saka yung pinaka-importante talaga na ano, na masarap pa rin dito sa Amerika kahit papaano. Especially when it comes to ano, security, food and security, kahit nagmahalan, pero at least yung mga pagkain dito nakakain din ng mahihirap, di ba? Kasi halimbawa na lang, ikaw nagtatrabaho ka ng 6 to 8 hours a day, halimbawa $20 silang iba lang, so within 8 hours, so minus 1 hour sa break time, so 7 hours to 20 times 7, 2 times 7, 14, halimbawa $140, makakuha ka ng $140 a day. Yun lang, ano, pinaka minimum lang. So bibili ka ng ano, karne, bibili ka ng rice, ganun, halimbawa. So halimbawa gagastusin mo yung sa $140, gagastusin mo yung halimbawa $50, meron ka pang ano. Doon sa Pilipinas yung sweldo 500 or 400, kulang, meron pa nga 300 a day. Anong maano mo niyan sa pamilya mo, doon sa pamasahe mo? Ang layo, kukulangin pa yan eh. So wala kang mabibili. Kung kaya't yung nabibili ng mayayaman, hindi nabibili ng ano, mahihirap. Yun ang mahirap sa bansa Pilipinas. Oh, food security, patay na. Wala na. Tapos magkakasakit ka pa. Tapos dadagdagan mo pa ng sugal.
Ngayon, sabi nila, tinatanggal nila yung Pogo kasi ayaw antay sila niyan. Pero bakit ba itong mga online gamings na mayagpag ngayon? Kung talagang para sila sa mahihirap, di ba? Ngayon, may mga nag-suicide pa nga dyan. May mga pamilya na parang drugs din yan kasi nakaka-addict din yan So nakakasira din yan ng pamilya, ng basic unit of the society. So wala. Kaya talagang ang hirap. Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Ultimong gobyerno natin, tayo parang nilamon din sila ng sistema kasi corruption yung to the fullest talaga. Yun yung totoo dyan. Itong buhay talaga dito sa mundo, hindi talaga patas, pira-pira lang lahat to. Kahit ikaw pa pinakapangit na tao sa mundong ito, pang may pira ka, gwapo at maganda ka talaga sa paningin ng iba, na yung standards nila, yung worldly standards lang talaga. Yun yung totoo dyan. So, ultimo, dapat kung kaya dito muna mismo sa gobyerno natin, dapat ayusin natin Instead na itong gobyerno, gagawin nila yung trabaho kasi pinasahod sila sa tax ng taong bayan. Sila pa ngayon ang naghari-harian, tayo pa yung mga pinuputya, tayo pa yung mga inaapakan. So, maganda ba yan? But anyway, thank you.